kasalanan. Nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. Makaduda naman hinuon sinultihan ni Ma'am Julia. Itukpot naman hinuon ko nila palayo din. Helena. Lando? Lando, sino hitabo? Ang ano nagdugo man ang imong Oh, Lando! Hindi kita sa kunti. Tiil! Ang imong tiil ang sakit? Oh, nakalimot ko nga doon ang bedo ka ang sa di pumusaka. Wa kay samat sa Wa man. Pero, ngano may dugo man ang imong Abi na kung imo ng dugo ang nasa imong agtang. Dugo ni sa bland nga lalaki nga nahimo na ko atraso. Unsa? Suntukan ako siya sa ilong unya. Gilayo pa ko niya mao nga napunta sa kung ug agtang ang uban niyang dugo. Pero wala kay ang kahadlukan. Matagam na to. Nakuyapan na siya sa kukumo. Nakuyapan gyud. Oh. Pakloy di kahit tawahan na. Kayawan ako ni Boy. Tinood ka? Di kayawan ka nga. Tinood nga nagdugo ato mo. Nabalakak na ako. Kuan. Natural na mabalaka gid ko. Isa may dili mabalaka. Salamat sa mong kabalaka. Nalipay ko nga. Importante sa ko nimo. Tanan ako higala Lando. Importante para nako. Apil ako, anak. Natural nga apil ka. Salamat. Ako ang angay nga magpasalamat nimo. Kay nahimo kang hero nako karon. Kung gusto ka doon ay magbinuang ni Helena. Wala ka ba iba ako? Kung umsa ka importante para na ako. Nahibaw ka. Nga di ko bagay para nimo. Tungkol kayo. Gawas minyo ko. Hardinero lang ko. Pero di man tingali isa kung musulti ko sa tinuod ako gibati para nimo. Lando, please. Dili na ito mag-iskot bahay na tundo ha. Sorry kayo. Limpihan na natong imong naong. Lain kayong tanawon ang dugo sa imong naong. Please, Lord. Makapugong na unta ko sa tentasyon. Dili ko gusto makasa, Lord. Hello. Hello, boss. Oh, ano ba ka? Boss, nakilala ko kwarta. Magpa-doktor ko. Sa? Walo ba doktor man? Bunog kayo ko, boss. Gikulat ako sa usa ka lalaki human ako adlo ka sa Helena. Higala siya ni Helena. Nang sigurado magkahigala si Helena. Tungod kay gibauran ko niya, boss. Nga di nagyud ko no komodo ni Helena. Kusuga na pagkumo, boss. Misidlit ko ng dugo sa kong ilong. Kung gano'n nakailam siya mo? Misumbong tingali si Helena niya. O dili kay higala lang sila. Kauban pa yun sila sa bahay. Sa? Dito siya mugawa sa gate kagisudlan ni Helena. O dito siya musunog balik. Nawagtang ko kadali sa kalibutan, pero nakita yun ako siya nga misuhod sa gate sa nakumbay. Usaman, guwapo ba siya? Ula kong tao? Oo, boss. Guwapo, dako og straight ang buhok. Siya si Lando. Lando? Ngayon na ni ko usbaha, Lando. Unsa man ang di na ko usbon? Nga mga na kag tao. Helena, gibastos ka niya. Bisa na. Malikayan ako siya. Ang dili na ko gusto nga makabaton kag kaaway tungod na ako, Lando. Pero di pa sa ko magatug nga magunahuna nga doon ay magbinuang nimo. Bisa na lagi. Ayaw na sila tagda. Unsa naman lang kung buhatan yung kag di maayo. Ako lagi patagang tong tawana. Sa sunod ka bugal-bugalan pa kaniya. Mo-hospital ligod siya. Lando, ayaw pag-ingon ana, uy. Pulbaan mo sa tanim gipanulti. Basta lagi. Katimaan na bagus na akong tatawahan na. Lando, sige kaingon ka na. Dili ko ganahan nga doon nakikaaway. Ako lang sige badlong.
Pero di na siya mabugal-bugal mo. Kausap niyo ka. Tanawa nga akong ilong. Hubag kayo. Nya? Nandun na ka. Hadlo ko taon. Mubaos ka itong panuway. Kara! Ayaw kanlok. Kinahanglang mulaya sila Pita Silya. Maumanay akong misyon. Ako ginang tumanon. Bata-baton ko ng bayhana. Aw. Kara. Pero, irelasyon ng ilong ni ba? Pangita lang ko niya laing higayon nga mahadlok mo sila. Oo, boss. Makalagot. Kaayog yung kumutong sa naong ni Helena. Huh, pagbasol ko gidoy. Kanong ako pa man siyang gidawat nga nurse ni Alejandro. Makalagot gid. Ma? Ma? Unsa man to sekreto nga akong nabati nga kisulti ni Helena, ha? Shane! Ayaw na gudtog tagda. Ma, klaro kayo nga gihulga kaniya. Unya, ikaw nado kaniya. Ay, da. Bahin kini sa akong gisweldo niya. Ha? Unsa man ang bahin sa imong gisweldo niya, ha? Wa pa ko muhatag niya sa iyang sweldo. O giya kong gihulga nga isumbong ko niya ni Papa Alejandro nimo. Para ka na lang. Mahadlo ka? Shane, naibaw ka na sa batasan sa imong amahan. Dili ka na siya ganahan nga doon ay mga trabahante nga dili masweldohan. Labi na gyud ang mga katabang. Magkalagot bitaw na usahay si Papa. Masuod pa niyang makatabang kay nato. Ay nalatog tagda ang gisulti ni Helena. Pero, may patabangan ko nimo. Unsa ka na, Mama? Tabangi ko nga mapapahawa ka na si Helena dinhi. Unsa? Mura man og doon na siya plano sa imong amahan. Mausap ka na ako nakita, Ma. Nagasuod na silang maayo. Unya, kanta-kantahan pa yun niya si Papa. Sip-sip. Sip-sip ka ng babayhana. Og baga pag yun naong. Dili yun siya mo pahawa. Bisag ako nang gipalayas. Og ang way buot sa nimong amahan, siya ang gilabanan. Ha, makalagot. Oh, pasinok iyan ang gitintal si Papa, Ma. Onsa? Ganahan ko siya nga panggaon siya ni Papa. Doon na na siya giapa sa akong amahan. Kung nung sa may iyang diplano, Shane, dili ka na niya makuha. Ayaw ka bala ka, Ma. Mangita ko paaki nga mulayas ka na si Helena dinhi. Lakaw na. Gawas na. Ako nito bagon. Okay. Hello? Hello? Julia, kinahanglang papawaol mo ka ng glando ka sa inyo. Unsa, Franco? Pulo sa bandi. Yan ang isumpong silong. Maulagi na akong problema karon. Tuaman mo laban ni Helena si Alejandro. Og gibaharan ko ni Helena nga mutabi gyud siya bahin nato kung pugso nako siya sa pagpalayas. Apila si Lando. Ha, lami na tayong hiluan ba yan? Ops. Ilang unang tamo rin ako ng bagya. Normal na pagpalayas ng ulat ng buhata, Julia. Sir Alejandro? Oras na nga mo inom kasi mong tambal, sir. Sige. Okay ra ka? Wala ka gipamati? Wara. Basin gusto ka masuloy. Human kong inom og tambal. Dad ako sa duyan ni Silis. Ha? Ganahan ko nga magpahangin dito. Unsa naman sad, Shane? Tuan na sa luyo sila sa Helena o Papa Alejandro. Unsa? Dito ba sa duyan pa? Makamaugo ni mo sip-sip babayhanan da? Abi kay ganahan man si Alejandro diha sa duyan. Adto sa gyud niya dadon si Alejandro. Ma, unsa pa atong angayang buhaton, ha? Aron maputol ng pagpakigsuod ni Papa kang Helena? Ikaw gyud ang makaputol ini, Shane. Unsaon man?
kinahanglan mo atiman sad ka sa imong amahan. Ikaw di ay. Mas ikaw ang ngayang mo atiman ni Papa kay asawa ka niya. Murag husto ka sad. Sir Alejandro, okay ra ka sa imong himutangan? Okay ra ko, Helena. Ayaw ka balaka. Malingkamot ko nga. Makalakaw ko pagbalik. Ha? Ganahan ko nga. Makalihok na ko nga. Nga ako lang. Helena! Biyai una mi si Alejandro. Oh, imo siyang sugoon, Julia. Ako lang ipaatiman niya ang iyang katulganan. Og ako lang una ang mobantay nimo. Alejandro, nahuna-huna na ako nga ako gidi ay ang muatiman kay akong obligasyon ang pag-atiman nimo. Busa gikan karon, mas daghan akong time nga igahin uban nimo. Ug unsa may nakaaghat nimo sa pag-atiman nako, Julia. Ha? Ito ay born and raised sa siyudad ng Pasay sa Maynila. Ang kanyang mga magulang na mula sa probinsya ay mas piniling manirahan sa siyudad sapagkat alam nilang mas mabibigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang mga anak doon kesa sa probinsya. At tulad ng mga taga-probinsya na lumipat sa ibang lungsod, hindi naging madali ang naging simula ng mag-asawang Lizardo. Bagamat mahirap ang buhay, ginawa ng mga ito ang lahat para mapapasok ang kanilang mga anak hanggang kolehiyo. Pero nadismaya sila dahil kahit anong payo nila sa mga ito, ay hindi pa rin nila nagawang matulungan na maituwid ang landas ng kanilang mga anak, lalo na si Isay. Base sa ulat, sa edad na 16, ang dalaga ay nabuntis ng kanyang nobyo. Noong una ay nagalit sila dahil hindi ito nakikinig sa kanilang payo. Pero mas dismayado sila dahil alam nila magiging mahirap ang buhay nito bilang isang batang ina. Kasabay ng paglaki ng tiyan ni Isay ay unti-unti na rin nilang natanggap ang sitwasyon nito. Maging ang nobyo nito na nakabuntis rito ay itinuring rin nilang parang kanilang pamilya. Ang mga magulang ni Isay ay hindi siya pinilit na magpakasal sapagkat gusto ng mga itong manggaling ang desisyon na iyon sa kanilang anak. Nang isilang nito ang sanggol ay pinangalanan ito ni Isay na Lawrence. Ang sanggol ay mahal na mahal ng dalaga, ngunit ang kasiyahan na nararamdaman niya ay mabilis na napawi dahil napagtanto ni Isay na siya at ang kanyang nobyo ay walang kakayahan na buhayin ang bata ng mag-isa. Kaya para hindi sila mamulubi, nakiusap sila sa mga magulang ni Isay kung maaari din ba silang manirahan sa parehong bubong na tinitirhan ng mga ito. At tulad ng inaasahan, kahit masikip na para sa kanyang mga magulang at kapatid ang magsama-sama sa isang bahay, ay wala namang nagawa ang mag-asawa kundi pumayag dahil nag-aalala sila sa magiging kalagayan ng sanggol kung sakaling tanggihan nila ang pakiusap ng mga ito. Sa loob ng ilang buwan ay naging mahirap ang lahat para sa mga magulang ni Isay sa kadahilanan na parehong teenagers pa lamang mga ito. Ang dalawa ay walang naging source of income, kaya ang responsibilidad sa pagbili ng diapers at gatas ay sinuong ng ama nito. Si Isay nakitang-kita ang hirap ng kanyang mga magulang, matulungan lamang sila, ay nakiusap sa mga ito na gusto ninyang makatapos ng college para magkaroon ng magandang trabaho. Ang mga ito ay pumayag naman at si Isay ay nakapasok sa pamantasan ng lungsod ng Pasay. Pero ang mga magulang nito ay dismayado na naman sapagkat ginulat na naman sila ni Isay sa balita na siya ay nagdadalang tao na naman. Katulad na nangyari sa una nitong pagbubuntis, ang mga magulang nito ay walang nagawa kundi tanggapin na magiging lolo at lola na naman sila. Ang pangalawang anak ni Isay ay pinangalanan niyang Dane. Sa litratong ito ay makikita mo na ang mga bata ay lumaking malulusog at napapaligiran ng pagmamahal ng mga kapamilya ni Isay. Ngunit ang stress ng pagpapalaki sa bata, sabayan mo pa ng problema nila sa pera, hindi nagtagal ay naghiwalay rin si Isay at nobyo nito. Ang mga magulang nito ay masaya sapagkat pagkalipas ng ilang taon ay natauhan na rin ang dalaga. Pagkatapos ng hiwalayan, kahit hindi siya college graduate,
Si Isay ay nakahanap ng matinong trabaho na kahit papaano ay naging daan para maibigay niya ang pangangailangan ng dalawa niyang mga anak. Napansin rin ng kanyang pamilya na unti-unti na rin itong inaasikaso ang kanyang sarili. Hindi rin ito pinapansin ng mga lalaking umaaligid sa kanya sapagkat sobra itong nasaktan sa kanyang ex. Ibinahagi rin ng kapatid nito na sobrang nag-mature si Isay dahil sa pagiging batang ina nito. Kaya laging sinasabi ni Isay na kung gusto niyang makaharap ng karelasyon ay hindi niya lamang gusto na mahal siya. Pero dapat ay tanggap rin ito ang kanyang dalawang mga anak. Kaya naman masaya sila nang ipakilala ni ang kasintahan nito na si JR. Ito ay naiulat mula din sa Pasay at katulad ni Isay, ito ay meron ding anak sa una nitong karelasyon. Ang dalawa ay madalas na ibahagi ang kanilang masasayang mga litrato sa social media. At pagkalipas ng ilang buwan simula nang sila ay maging magkarelasyon, si Isay ay pumayag ng bumukod at manirahan kasama sa isang bubong si JR. Sa loob ng 3 taon ay wala silang narinig kundi magagandang bagay tungkol sa buhay ni Isay. Kaya nagulat na lamang sila dahil noong November 28, 2017, ni isa sa kanila ay hindi ito makontak. Pero hindi sila masyadong nag-alala sapagkat sanay na sila na hindi ito kaagad nagre-reply, na minsan ay umaabot pa ng 1 linggo. Ngunit noong December 2, 2017, isang kapitbahay nila ang nagmamadaling pumatok at pumasok sa kanilang bahay. Mabilis nitong sinabi na patay na si Isay, na talagang ikinagulat ng kanilang pamilya sapagkat wala naman itong malalang sakit na magiging dahilan ng mabilis nitong kamatayan. Nang magtungo sila sa presinto ay doon nila nalaman na ang bangkay ay sinusuri pa ng medical examiner. Pero upang makasigurado kung si Isay ba talaga ang namatay, ipinakita sa kanila ng mga pulis ang ilang mga litrato. Doon sila napahagulhol sapagkat kahit ito ay nakasubsob ng makita, sa buhok pa lamang ay 100% na silang sigurado na ang biktima ay si Isay nga. Ayon sa report noong November 30, bandang 7:00 ng umaga, isang traffic enforcer ang nagpapatrolya sa kabaan ng SLEX sa bahagi ng Kabuyaw exit. Sa interview ay sinabi nito na kahit nakasara ang bintana ng kanyang sasakyan, ay nakapasok pa rin sa loob ang napakabaho at masangsang na amoy. Nang matuntun niya kung saan nagagaling ang malakas na amoy, ay itinigil niya ang sasakyan at nang makalabas siya, ay tumambad sa harap niya ang isang bagay na nababalot ng bedsheet at sa ibabaw nito ay meron ding nakalagay na car matting. Nang mabuklat niya ang tela ay bigla siyang napaatras dahil tumambad sa kanya ang patay na tao at ang mukha nito ay pagang-pagana. Mabilis niyang kinontak ang kanilang opisina na kumontak naman sa mga otoridad sa Kabuyaw. Ang mga pulis ay mabilis na dumating sa lugar at sinundan sila ng soko sapagkat klaro na ang malabig na bangkay ay hindi namatay dahil sa natural cause. Bagamat halata na ang biktima ay isang babae, ito ay nanatiling Jane Doe o yung taong hindi alam ang pagkakakilanlan sapagkat wala silang nakitang ID na makakatulong para ma-identify ito. Pero nakasaad sa police report na ang biktima ay nakasuot ng pulang damit, asul na maong short at meron din itong cross na tattoo sa kamay. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad ay lumalabas na wala silang nakitang ibang sugat bukod sa nakita sa mukha nito. Pero nang siyasati ng soko ang bangkay ay nakakita sila ng isang tama ng baril. Ngunit para makasigurado kung yun ba talaga ang kinamatay nito, ay mabilis nilang dinala ang labi sa morgue para masuri ng medical examiner. Nang ipinakita ng mga otoridad ang litrato sa crime scene, ang ilang miyembro ng pamilyang Lizardo ay hindi kinayang tingnan ang lahat ng mga larawan sapagkat sa kanilang sariling salita ay parang itinuring na hayop si Isay. Nang Did you think it was a radical policy? These women say they're risking their lives just by being here. I need you to understand what we are fighting for. The war has begun, and we have to tell its story. Nay, may bisita kayo. Nakikilala niyo ba si Robert? Ikaw at ako, nagtagpo, nag-uusap ang ating puso, nagkasundo.
San Miguel Bail Pilsen. Nang matapos ang pagsusuri sa labi, ang mga kapamilya ng biktima ay mabilis na inasikaso ang mga dokumento para maiuwi nila ang bangkay ni Isay sa Pasay. Ginawa ng staff ng morgue ang lahat para maayos ang itsura ng biktima. Pero sa kadahilanan na ito ay matagal ng patay at namamanas na ang mukha bago matagpuan, nagdesisyon ang pamilyang Lizaldo na isara na lamang ang kabaong. Habang umuusad ang investigasyon at pinaglalamayan si Isay, ang mga magulang at kapatid nito ay nahirapan naman na sabihin sa dalawang mga anak nito na ang kanilang ina ay hindi na kailanman babalik pa. Ang burol ng biktima ay napuno ng mga taong gustong makiramay sa pamilyang Lizaldo. Bagamat mabigat ang emosyon doon, may pailan-ilan naman na hindi pa rin mapigilan na magtanong na sino ang gagawa ng ganung kabrutal na krimen sa 27 taong gulang na si Isay. Ayon sa mga kapatid nito, wala silang maisip na tao na kayang gumawa noon sa biktima sapagkat wala silang kakilala na kagalit o may galit dito. Ang mga otoridad ay kinuha rin ang kani-kanilang saraysay. Ngunit katulad nga ng sinabi ng bawat miyembro ng pamilyang Lizaldo sa media, ang kanilang anak ay walang kagalit at wala rin silang kakilala na may galit dito. Ang tanging impormasyon na nakatulong sa mga otoridad ay ang sinabi ni Catherine na kapatid ni Isay. Ayon dito, ang biktima ay niyang nakitang